Okay, it's a quick tutorial no how to use this application gamit yung mobile. Sige, ipakita ko na. To fill up, ito yung dashboard natin, shows project information, then yung mga recent na ginawa niyong projects nandito na sa ibaba. Just to inform you, no, bago tayo mag-proceed dito, meron kayong code na fill upan, and then once activated na yung code, mare-redirect kayo dito sa activated na BOQ generator. Okay, let's start now sa sample, no. Project name, ilagay natin yung example sa akin to, JSON 2 story resident. Sample lang naman to. Then client name, for example yung asawa ko, company name is JSON Construction na lang. JSON Construction. Then location, Muntinlupa. Then prepared by yung pangalan ko. Pwede rin yung ibuo. Then after ma-fill upan nyo lahat yan, optional lang naman tong additional details kung fill upan ninyo o hindi. Then click nyo na tong generate BOQ. Yan. Bali magpapakita na dito sa generate BOQ yung project details, project name, client, company, location, and sinong nag-prepared. Kung papansin niyo, meron ditong markup percentage. Pero may discuss ko yan. Dito muna ako sa baba, sa mga categories. At yung default na nakalagay sa akin dito ngayon, no, sa BOQ, no, which is standard, yung may mga preliminary works o general preliminaries, and then same time mga scope of work. Since ito ay fill upan pa lang naman natin, ito ay by default lang naman, pwede nyo fill upan yan, pero depende sa scope. Ngayon, ang gagawin ko is i-delete ko na lang to lahat. May option dito, itong pula. Click natin yan, then yes, remove all, lahat ng categories is made-delete. Then, pag magagawa tayo ng bagong BOQ o proposal, dito lang sa add category natin, example na lang is yung halimbawa meron tayong additional work sa site, for example, plastering, no? Ayun, pero dito, maglagay mo tayo ng general requirements muna or preliminaries. General requirements, which is required naman talaga pag nasa job site ka, no? Kailangan mo talaga maglagay ng general requirements. Add category, nandito na sa ibaba. Description, maglalagay ka, iba-iba yan. Pero sa ngayon, initial, ilagay ko muna siguro yung mobilization, which is standard naman yan. During construction, meron ka talagang mobilization cost, no? Then, unit is lot, nakalampsam lang naman yan, either lot or LS, lagyan mo natin lot. Then, yung quantity is 1 lot. And then, material cost naman, mobilization lang naman yan, maglagay mo na initial 5,000. And then yung sa labor cost naman is 10,000. Sample lang naman to, no. Ang mag-govern pa rin naman ay yung ilalagay niyang proposal. Total of 15,000 pesos. Then dito sa action button, click natin yung plus sign, no, para mag-appear sa grand total amount na 15,000. Yan, ano yung sinabi natin kanina? Plastering works, no. Ilagay natin na pinaka scope of work. Halimbawa, plastering works, lagay natin dito, plastering works. Plastering works. Ayan. Then add category ulit natin, plastering works, and then ano yung scope under ng plastering works. For example, CHB wall or plastering, CHB wall plastering. CHB wall plastering. Yan. Click natin yan. Then unit is square meter, yung sa CHB wall natin. Bali naka-metric system naman tayo dito. Then yung quantity halimbawa is 50 square meter. Ilagay natin dyan quantities. Then material unit cost, papasinin nyo, nga pala, no, regarding sa mga unit prices, material unit cost and labor unit cost, meron akong ginawa dito na price list. Makikita natin yun dito sa taas. Sa blue, blue icon, ito, click natin yan. Then yun, mare-redirect tayo dito. Naglagay nila ako dito ng disclaimer, no, since ang price list or yung unit cost per item is nagbabari siya iba-iba based sa location, based sa date. Ito lang naman ay for initial reference lang. Ang mag-govern pa rin naman sa inyo ay yung cost na ilalagay ninyo. And then click natin itong access price list, click natin yan, and then mare-redirect tayo sa Google Form. Ayan, Google Sheet. Yan, mare-redirect tayo dito. I-update ko to, no. Try ko i-update to monthly, weekly, na para maging precise yung unit cost na gagamitin natin dito. For example, mga nilagay ko na dito is demolition works, concreting works, yung material unit cost, then labor unit cost, then general rebar, cost per rebar 40 and 6, material unit cost sa labor unit cost. Then ano yung hinaharap natin kanina? Plastering, which is nandito, plastering works. Then hanapin natin unit cost per square meter nya. Naglagay ako dito 250 and 120. Initial pa lang naman to. Kung ano yung unit cost na gagamitin ninyo, depende na yun sa inyo. For sample purposes pang naman to. Okay, balik-balik tayo, no? 250 and 120.
250 and 120. Ayan. Then, X lang natin. Balik tayo dun sa plastering works. 250, lagyan natin dito, 250. 250 and then sa labor is 120. Ayan. Naka-automatic, naka-auto-compute naman yan. Then, ayan na. Click natin to plus sign. Ayan na. From 15,000 naging 33,500. Kasama tong plastering works na scope of work. Then, paano natin isasabi ito sa client? Diba, wala tayong laptop and then kailangan natin naka-PDF. May mga option dyan, export to Excel, to PDF. Pero dito tayo sa PDF na i-click natin yung PDF, then download natin yung file. Then, ayan na. Andito na yung proposal. I-zoom ko lang. Ayan, project name, client, company, prepared by, then scope of works, general requirements, and plastering works. Then, nandyan na. Okay, isa sa mga common na need natin, no, since naka-direct unit cost tayo, ngayon gamit tayo ng merong markup, which is depende sa inyo. Ngayon, balik ulit tayo sa generated BOQ. Balik ulit tayo. Papansin rin, sinabi ko kanina, merong markup dito na pwede natin ilagyan. Ilagay natin to as example lang is 20%. 20%. And 20%. Then preview markup, click natin yan. Ang markup is nag-auto-adjust na siya. 'Di ba? Pansin niyo 40,200. As observed, no, yung markup na yan is naka-prorated adjustment yan sa unit cost saka sa unit cost ng material saka labor cost. Okay, parang and then i-click natin ulit to, export with ARP markup PDF, then download again. Then makikita nyo na yung pinaka-commercial proposal ninyo na merong markup. Ayan, at least kahit paano nalalaro niyo yung proposal. Alam nyo kung magkano ang potential nakikitain, and then meron kayong parang factor of safety at same time yung kikitain ninyo, at least nakita nyo agad yung markup. Compare dun sa ngayon, kung papasin na mobile lang to, no? And then pwede nyo na siyang i-send sa client yung ginawa nyong proposal. Nga pala, always save BOQ. Save BOQ, then BOQ successfully saved. Yan, automatic na yan, mapupunta na yan sa recent history nyo ng BOQ. Then, pag naglagay na rin ako dito ng button, no, for Open Gmail. Open Gmail, click natin dyan. Then, ma-open dito yung Gmail ko. Yan, automatic na yan. Open Gmail. Then, once na magko-compose tayo, then ayun, pwede niyo nang i-attach dito yung yung proposal ninyo na may markup. Ayun lang, ganun lang kadali, no. Kung i-compare dun sa laptop, mas mabilis tong gamitin, at same time user friendly yung ginawa kong application. Ayun lang po, thank you.